Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihahatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla, kaugnay po sa naging pakayag ng Estados Unidos sa nagdaang 2026 Shangri-La Dialogue sa Singapore patungkol sa external defense at military modernization ng Pilipinas. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Win, and magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Colonel, nito pong Sabado sa 2026 Shangri-La Dialogue po sa Singapore, pinuri ni United States War Secretary Pete Hegseth ang Pilipinas mula po sa external defense at military modernization nito. Ginawa rin niyang magandang halimbawa yung Pilipinas sa kung ano ang nais ni US President Donald Trump pagdating sa burden sharing na tinatawag para dun sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano po yung reaction dito ng AFP? Well, Win, no, sa pananaw ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, itong binanggit na ito, no, pagkilala ito sa patuloy nating transformation at sa pagiging natin, no, aktibong katuwang na bilang kaalyado natin sila dito sa regional security. Pero mas mahalaga dito, Win, kesa sa papuring ito ay ang resulta na pinapakita natin dito, no. Mas pinapalalim natin yung ating cooperation with one another, hindi lang with our partners but also with our allies but also our partner states. Kung makikita mo, Win, napakarami na ng iba't ibang bansa ang nagjo-join dito sa usaping ito. In fact, nung huling balikatan exercises, no, the very first time na 7 bansa yung lumahok dito. So mas pinatibay natin yung ating interoperability, mas malinaw na rin yung ating shared understanding sa mga hamon, no, lalong-lalo na dyan sa Indo-Pacific. Opo. At ang AFP, nakatuon tayo sa ating focus natin ay yung ating trabaho, yung capability building, readiness at mission effectiveness natin. In the end, lahat tayo, no, iisa yung goal natin, to maintain a free and open Indo-Pacific. Colonel, ano-ano po sa tingin nyo yung mga partikular na dahilan kung bakit po ganito yung pananaw ng US sa ating bilang kaalyadong bansa po sa Timog Silangang Asya? Lalo po kung magkakaroon ng comparison sa iba pong malalaking kaalyadong bansa gaya po ng Australia at iba pong bansa po sa Europa na hindi natin may tatanggi na laging hinihiritan ng US na taasan yung kanilang defense budget para po dun sa burden sharing po na tinatawag.
Well, because yung Philippines, we are in a very unique position, no? Mm. So pareho tayong frontline state dito sa usaping ito. And also, of course, we have been long-standing treaty ally, no? Napakalawak na at napakalalim at mahaba na itong samahan natin ito. Ang ibig sabihin nito, yung security challenges natin na kinakaharap, hindi ito theoretical lang, no? Kundi operational and immediate din ito. Dagdag pa rito, yung modernization trajectory ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, consistent ito at aligned dito sa evolving security environment. In fact, kung titignan mo tong AFP win, we have been evolving, no, to address contemporary modern challenges. Kaya nagkaroon tayo ng changes even in our domains of operations. Dati, land, air, and sea lang tayo, more on kinetic, no? Now we have Cyber. nagpunta na tayo dito sa non-kinetic side of things, no? Nandyan na din ang ating cyber domain and information domain. So sa pananaw ng ating allied nation, no, ang Pilipinas hindi lang partner in principle, kundi partner din tayo in practice, lalo na dito sa ating maritime domains at joint exercises natin. Opo. Colonel, bali dito sa pinag-uusapan natin, syempre nakasentro po o nakatuon yung military modernization po ng AFP, particular po yung tinatawag natin na Re-Horizon program. Kamusta na po ito? Tsaka natatabo po ba natin yung mga target na panahon para dun sa acquisition po ng mga karagdagang kagamitan po para sa ating mga nasa unopirmadong hanay? Yan nga, Win, di ba? Kung yung etong modernization natin, as we have seen, nag-evolve yung ating yung mga security challenges na kinakaharap natin. Therefore, nag-evolve din yung ating unit, no, to create new units within the AFP. So we came up with ang ating intelligence command, meron na tayong cyber command, meron tayong strategic command, and even yung CMO command, among others, no? And dito, nakatuon ito lahat with our comprehensive archipelagic defense concept. And dahil dyan, yung dating Horizon 1, 2, and 3 natin, kailangan natin siyang i-review. Thus, lumabas itong Re-Horizon na program. No? So, hindi lang ito procurement initiative. Ito din, kasama na rin dito yung institutional transformation. So ngayon, nandito tayo Win sa transition, no, mula sa legacy systems natin patungo dito sa tinatawag nating integrated network at a multi-domain capable force, no? May mga delivery na ongoing dyan sa ating modernization, and meron din tayong mga projects na nasa pipeline, at meron din tayong nandun na din sa advanced planning stage. So ang pangunahing sukatan natin dito, hindi lang yung na-deliver na ng mga equipment, kundi yung magagamit natin, no, para sa integrated at sustained operations natin in line with the comprehensive archipelagic defense concept. Bali, Colonel, dagdag ko na rin po dyan. Continuous din po ba yung ating collaboration with local partners po dito sa Pilipinas, gaya po nung Department of Science and Technology, particular po dito sa mga dinidevelop po nating mga kagamitan, at maaari rin po na ma-apply natin sa ating estratehiya po para sa pagtatanggol sa bansa? Oo, Win, maganda yan na nabanggit mo, no? Kasi dito yung CADC, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept, kasama lahat yan, no? In a nutshell, itong CADC is ang komprehensibong pamamaraan kung paano natin dedepensahan ang ating bayan bilang isang, tayo ang pangalawang pinakamalaking archipelago. And with this CADC, nandyan yung pagtayo natin ng bases, no? Andyan yung pag-recruit natin ng mga tropa natin, no? Tao, even ng reserve forces natin, nandyan din yung modernization. And ito nga, may pinirmahan ng ating Pangulo, yung tinatawag nating revitalized self-reliance defense posture. Na ang ibig sabihin, yung indigenous dito sa ating bansa, as skill sets and of course, materials, no, and capabilities, priority yung dito galing sa atin, galing sa Pilipinas. Thus, it will create more jobs, and kasama din dito, no, yun ngang indigenous talents and skill sets natin. Kaya kasama yan yung partnership natin with different agencies, no. Kasama natin dyan yung DOST, nabanggit mo nga. Marami tayong mga kabataan na very techy, and maraming solutions na gustong i-offer. Even with DICT, no, meron din tayong mga AI capabilities, no,
no, mga drone systems, marami yan tinitignan natin. And tinitignan natin lahat ng pwede nating maging partner, even the universities, no, sa ating mga estudyante, mga STEM students natin, lahat ito tinatap natin for this win. Apo. Bali, Colonel, since June na po ngayon, nasa kalagitnaan na po tayo ng 2026. Ibig sabihin po nito, nalalapit na rin po yung pagsusumiti po ng budget request ng mga ahensya po ng pamahalaan para po sa 2027. Bali po sa hanay po ng AFP, may tinitingnan po ba tayong dagdag na budget request po para po sa katuparan ng mga nakalinya po nating modernisasyon para sa ating sandatahang lakas? Well, when ang modernization, itong modernization project natin, no, isang long-term state policy commitment. Hindi ito ad hoc expenditure, no? Kaya ang focus ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas is to ensure na merong continuity ng funding for priority capability areas. No, ito yung ating maritime domain awareness, yung ating air defense, cyber capabilities at ang ating sustainment systems, no. So nasa budget formulation stage pa ito, pero ang prinsipyo natin dito, Win, is very clear. Ang capability development dapat predictable siya. Phased ito. At the end of the day, this should be sustainable. So lahat yan na ita-take into consideration natin, and kasama naman yan, no, with our systems that are in place, and we're showing naman na itong mga sistemang ito are really working. Apo. Colonel, manghihingi na lang po sana kami ng mensahe po para sa ating mga kababayan na gusto nyo pong ipabatid sa kanila. Well, ang lahat ng ito, no, yung recognition nga from other allies and partners, no, yung partnerships natin with different like-minded nations and well-meaning nations, pati na itong modernization, iisa lang ang pinupuntahan, no, patutunguhan ito sa credible defense posture. In fact, Win, mainit-init pa, no, yung lumabas na latest Okta survey, ang magandang ma-highlight dito is majority of the Filipinos are pro the modernization of the armed forces of the Philippines. And harinawa, no, daan na po talaga tayo patungo. Ang layunin po natin hindi po visibility, kundi capability. So hindi lang readiness sa papel, kundi readiness sa actual na operasyon. At ang maganda ditong i-highlight, Win, over the defense capabilities, kasama dito yung capabilities natin for humanitarian assistance and disaster response. Kasi may mga pinaghahandaan tayo dyan, no? And of course, the Philippines is very prone dito nga sa mga natural disasters, no? So kailangan kasama yan sa mga pinaghahandaan natin. So over and above the defense, HADR is a very big factor. So ang gusto natin dito, ang readiness nga sa actual na operasyon, at ang higit sa lahat ng AFP po ay handang tumugon sa hamon ng kasalukuyan, no, habang ina-anticipate natin yung threats ng ating hinaharap. Ito ay sa lahat ng domains, sa lupa, sa dagat, sa himpapawid, even sa cyber domain. And ngayon, Win, no, yung information domain, because nagpo-proliferate nga itong mga fake news, no, misinformation, disinformation, and malinformation. Kailangan kasama lahat ito sa kaya nating i-contain and i-address. And nangangako po, and of course, ina-assure ng inyong sandatahan lakas ng Pilipinas na ito po yung track na tinatahak po natin. Okay po. Colonel Padilla, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Thank you very much, Win, and mabuhay po kayo. At yan po ang ating naging panayam kay Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinelyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tô Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng Department of National Defense at Ministry of National Defense ng Vietnam. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito upang mapalakas ang joint capability sa maritime security, military education at
at disaster risk reduction and management. Bukod dito, nilagdaan din ng MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman nitong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pamamagitan ng pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan din ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ang Academy of Public Administration and Governance Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpasok ng Pilipinas at Vietnam sa isang mas malakas, bago at mas malalim na defense relationship at cooperation kaugnay pa rin ng mga pinag-aagawang teritoryo. Ani Teodoro, ang defense trajectory na ito na tinatahak ng Pilipinas at Vietnam ay para tiyakin ang regional stability at mapagtibay ang relasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Patunay rin ito na posible ang isang sibilisado at diplomatikong pag-uusap ng rival claimant nations sa mga pinag-aagawang teritoryo. Enhanced means we go to another level where we can exchange information on a deeper level and we can work on activities which were not done before. The problem is if there are rivalries that you have rivals who do not follow rules and then try to use their size like China against you. Yun ang mistrust. Hindi na nga sumusunod sa batas. Galit pa. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Matatag na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam-Philippines Business Forum. Punong ehekutibo hinikayat ang mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Ang kabuang detalye ihatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula pa niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatagang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pondasyong inilatag noong mga nakarang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulong Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal nang iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang enhanced strategic partnership ang balikatan nito. Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang balita, inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets dahil sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projection kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang ibang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon. The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figures will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget. Ang bahagi ng pahayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Naghahanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng hanging habagat at posibleng pagsabay ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, bago pa man ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, ay nagpatawag na ito ng pulong kaugnay sa El Nino Action Plan, sakop ang tubig, pagkain, energy security, health protection at public safety. Anya muling i-reactivate ng Department of Agriculture, National Food Authority at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang National El Nino Task Force. Imamapa ng mga ahensya ang drought-prone areas, magkakaloob ng crop interventions, isasaayos ang irrigation at water harvesting systems at isusulong ang alternate wetting at drying technology. Lilinisin din ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang ahensya ang reservoir, isasaayos sa mga pasilidad, magtitipid at magiging maayos sa paggamit ng tubig, magde-deploy ng water tanks at treatment units at sisiguruhing prioridad ang supply ng tubig sa mga kabahayan. Palalakasin din ang disease surveillance habang nakahanda ang medical supplies at babantayan ang heat at water-related illnesses. Sa panig ng energy sector, titiyakin ang sapat na supply ng kuryente at fuel reserves, susuportahan ang transmission projects at pananatilihin ang backup power para sa critical infrastructure. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Malacanang umapila sa publiko na tumulong at huwag ganap na iasa sa pamahalaan ang paglilinis sa mga estero at daluyan ng tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. Hiningi ng Malacanang ang pakikipagtulungan ng publiko sa gitna ng mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang dito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang paglilinis ng mga estero bilang isa sa mga hakbang upang maiwasan kahit papaano ang mga pagbaha. Sabi ni Castro, kanila nang nakausap si MMDA Chairman Don Artes at tuloy-tuloy naman ang bayanihan sa paglilinis ng estero habang may ginagawa na rin paglilinis sa mga drainage. Sa diyang papasok na ang bagyo ayon sa PCO official na tiyak na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan na isaan yang force majeure na hindi maiiwasang mangyari dahil dulot na rin ng kalikasan. Kaya ang kanilang panawagan sa lahat, pagtulong-tulungan ang magiging epekto ng mga paparating na bagyo at pairali ng bayanihan ngayong panahon na ng tag-ulan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa lahat ng mga kababayan natin, magtulong-tulong po tayo. Ang paglilinis mo ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
Nakatutok ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto ng habagat sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para sa paghahanda ng resources sa tulong sa mga posibleng maaapektuhan. Nanawagan ng OCD sa publiko na manatiling nakaalerto, sumunod sa mga paalala ng mga otoridad at kumuha ng mga lehitimong impormasyon sa gitna ng masamang panahon. Ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangangailangan at saka yung pong pagiging handa na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Mahalaga din po syempre tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib, at napakahalaga din po syempre makinig po sa aviso sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo sa social media, lalo na po na manggagaling doon sa ating mga lokal na otoridad. Si OCD spokesperson Junie Castillo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mabilis na pagtugon ngayong tag-ulan. Sa panayam ng IBC TV 13, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na kaagapay nila sa rescue efforts at traffic assistance ngayong tag-ulan ang 5-minute MMDA response hotline na 136. Siniguro rin ng MMDA ang patuloy na paglilinis sa mga daluyan ng tubig at gumagana ang pumping stations para maibsan ang pagbaha sa Metro Manila. Sinisiguro natin na maluwag at walang obstruction sa ating mga waterways. At pagkatapos, pangalawa nito, inaalis din natin ang mga basura. Sinisiguro natin na kung may mga illegal structures yan, ay dapat mawala yan. Kasama dyan sa ating mga trabaho ay ang ating pag-maintain ng mga pumping stations to make sure na ang tubig, pag halimbawa magkaibang level sa kanyang output, ay pwedeng forcibly mapump natin palabas. MMDA General Manager Nicolas Torre III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilagay ng pambansang pulisya sa full disaster response status ang lahat ng police unit sa buong bansa bilang paghahanda sa inaasahang tag-ulan at posibleng bagyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bukod sa pagpapanatili ng peace and order, bahagi rin ng kanilang mahalagang gampanin ang disaster response. Kaugnay nito, naka-activate na ang Disaster Incident Management Task Groups ng pambansang pulisya sa mga vulnerable area. Handa rin ang command posts. May koordinasyon sa pinalakas na Local Disaster Management Office at tuloy-tuloy na binabantayan ang communication lines. Samantala, pinalakas din ng PNP ang early warning at public alert measures, police visibility at naghanda para sa preemptive evacuations sa high-risk communities. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Posibleng makaranas ang Pilipinas ng matinding weather event sa mga susunod na buwan habang mas nagiging posible ang pagkakaroon ng El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto. Ayon sa Pag-asa, maaaring magsabay ang habagat season sa El Nino mula ngayong buwan hanggang Setyembre. Posibleng magdulot ang habagat ng malalakas na ulan kaya nananatili pa rin ang panganib ng pagbaha kahit sa early stages ng El Nino, lalo na sa mga mababa at flood-prone area. Batay pa sa pagtaya ng Pag-asa, bahagyang bababa ang tropical cyclone activity kung saan nasa 9 hanggang 13 systems ang inaasahang papasok o mabubuo sa loob ng bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Kinokonsidera ng Department of Energy o DOE ang paglalagay ng 4 na pasilidad, kabilang ang power barges, modular generator sets at battery energy storage systems o BESS para tugunan ang kakulangan ng Visayas grid. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, may paparting na 30 megawatt BESS sa Mactan, Cebu at kasalukuyang inaayos para sa pagkomisyon nito. Samantala, patuloy rin ang negosasyon para sa paglalagay ng hindi bababa sa 20 megawatt na modular diesel generator set. Inaasahan din ang pagdating sa mga susunod na linggo ng 2 renewable energy projects na may combined capacity na 68.99 megawatts. Nasa 150 megawatts ang karagdagang capacity na kailangan para mapatatag ang Visayas grid habang isinasaayos ang ilang generating units. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaugnay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ang isang kasunduan dito. Layo nitong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ng bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abuti ng 1 taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto habang ang kabuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balita naman sa Senado, minority bloc sa Senado ikinadismaya ang hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon ng plenaryo nitong Lunes. Para sa minorya, boycott of duty ang ginawa ng majority bloc. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion. Kinadismaya ng minority bloc o ng solid bloc 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa majority bloc sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng minority bloc na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng majority bloc. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direkta rin inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng minority bloc na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate independence dahil ito niya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa ombudsman at sandigang bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador o opisyal ng Senado. Binigyang diin rin nila na ang Senado ay hindi pag-aari ng iisang may hawak ng gavel, pagkos institusyon ito ng taong bayan. Maaarian niya ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na ilang dekada na tumigil ang pagtatrabaho ng Senado dahil mismong ang presiding officer nito ang tumangging magtrabaho. Pinahayag din ng minority bloc ang pangamba na maaaring maulit pa ang hindi pagpupulong sa mga susunod na session days para maiwasan ang pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Sa huli na nawagan ng Solid Bloc 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasampa sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators. On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. 14 years ako sa Senado. Ngayon pala nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Violation of the rules to dahil
Hindi naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ng session para magtrabaho tayo. Dereliction of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure tinatawag, pa rin sila umaten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kinwestiyon ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod ang hindi natuloy na Senate session nitong Lunes dahil sa hindi pagdalo ng mayorya maging ni Presiding Officer ng Senado na si Senate President Alan Peter Cayetano. Tanong ni Monsod, may mas bigat ba at mas mahalaga na ba ngayon ang pagsama sa isang kapwa senador na sumuko sa batas kaysa ang pagtatrabaho sa Senado at pagpapasa ng mga mahahalagang batas? Pa ni Monsod na hindi niya ipagtataka kung minorya ang gagawa ng walkout, ngunit mas nakababahala kung mismong ang mayorya na ang nag-boycott sa isang dapat sana'y produktibong Senate session. Is accompanying Senator Estrada to wherever he's going. Is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves, hindi ba? Any 7-year-old will tell you what is more important. I mean, what can they do except participate in a photo opportunity? And is a photo opportunity more important than a Senate session discussing so many things, and especially that just getting the committees going? Yan ang tinig ni dating Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mapayapa at naging maayos ang pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada kasunod ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder ng senador. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, mismong si Senador Jinggoy na ang nagtungo sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang maisagawa ang booking procedure at medical examinations. Maayos ding naisilbi ang warrant of arrest sa senador. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at iba pa nitong kapwa akusado sa kasong plunder, maliban lamang kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagkaroon ng problema sa kalusugan dahil sa alta presyon. Pagtitiyak pa ni Remulla na walang anumang special treatment na ibibigay kay Senador Jinggoy na ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Sumama po si Jinggoy. Inasahan po siya ng Miranda rights niya kasama ang kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, process and arresto. Currently, 4 of the 5, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are on their way to the Sandigan Bayan on the 5th Division. DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Office of the Ombudsman nanindigan na hindi dapat pinaghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabinbing kaso dahil maituturing niya itong isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para questionin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dahil sa mga pangyayari nitong mga nakalipas na linggo sa Senado, naniniwala ang law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria na nawawala o tuluyan ng nawala ang statesmanship o kasanayan sa pamumuno sa mataas na kapulungan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hindi maiwasang maikumpara ni Santamaria ang Senado noon sa kasalukuyang estado nito ngayon kung saan ang mga naunang senador ay nagagawang isantabi ang personal at political na interes para mapanatili ang kaayusan, reputasyon at integridad ng Senado bilang isang institusyon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang abogado na mahanap ng mga senador ang tamang hakbang upang maibangon ang Senado. Continuous succession of events na pare-pareho ang underpinning motive para lang power struggle Kung ganyan ang mangyayari ang compare natin talagang napakalayo. Nung araw makikita mo si Salonga, LP yan, nakikipag-usap let's say kay Pelaez o kay Marcos. Senior mga nationalista yan. So makikipag-usap pa sila sa isang independent, si Mang Lapus. So ibig sabihin, they were civil enough to transcend their differences even on a personal level. Pero dito sa nangyayaring ito, di ba, may pasaringan-saringan pa. Wala kang legal background. Di ba, may mga ganun-ganun pa. Tapos nagpapalagay pa ng film kung ano-anong mga mukhang walang kabase-base. It's just the law of the lowest at this point. Pero sana may pag-asa pa. Sana they find their place. Yan ang pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, maaaring nagbabago at unti-unti nang nagigising ang mga botanteng Pilipino kung sino ang dapat na iboto at iluklok sa susunod na halalan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay law professor at political commentator Attorney Mel Santamaria, sinabi nito na ang mga pangyayari sa Senado at pag-usad ng articles of impeachment mula sa House of Representatives ay nagsisilbing eye-opener sa mga botante kung naging karapat-dapat bang iluklok sa pwesto ang mga politiko. Binigyang pansin din ni Santamaria ang mga naglalabasang survey para sa posibleng tandem para sa 2028 presidential elections na anyay maituturing na senyales kung saan nakakahabol ang mga ibang kandidato sa mga kilala at mas malalakas na kandidato tulad ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential race. Ang isang pinakamagandang sinyal dyan, Bray, yung botohan sa House of Representatives, 257 voted for the transmittal of the articles of impeachment. Actually, napakalaki nun. Kasi ang inaasahan lang a little over 106, di ba? So ibig sabihin, insofar as Vice President Sara Duterte is concerned, ang ibang analysts sinasabi, probably the political capital of VP Sara na formidable nung araw is already having cracks, no? Nagkakaroon ng
collapsing effect. And kung titignan mo, yung 74% ng ating mga kababayan gustong makita ang paglilitis, whether for Sara ka or against Sara ka, Sara Duterte ka. At siyempre, nagja-jibe rin dyan yung mga survey na mga maaaring maging kandidato sa 2028 election. Yung mga tandem ni Lenny at Rafi, Sara at Amy, mas mataas na si Lenny at Rafi doon sa kay Lenny at Sara head-to-head. 11 points na lang ang diba? So nagkaka-crack na, ibig sabihin the invincibility or formidableness previously showing signs of cracking. Pahayag ng law professor at political commentator na si Attorney Mel Santamaria. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagsumiti na ng kanilang tugon sa Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain ng Kamara. Sa pangunguna ng isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Powa, dinala sa Senado ang 5 maleta ng mga dokumento na ayon sa abogado ay 5 kopya ng kanilang reply. Nasa 50 pahina lamang ang mismong tugon nila pero may kalakip na halos 1 maleta ng dokumento bilang annexes. Ayon kay Attorney Michael Powa, pangunahing prayer o hiling pa rin nila na ay mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga pinunto ni Powa na dahilan kung bakit dapat madismiss ang kaso ay ang infirmities o kahinaan-anya ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice. The defenses of the Vice President, as well as of course yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. First and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ating Vice Presidente. Yan ang pahayag ni Attorney Michael Powa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Prosecution Panel natanggap na ang kopya ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa Articles of Impeachment na nakasalang na ngayon sa Senado. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes. Kinumpirma ng House Prosecution Panel na natanggap na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kanilang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang Prosecution Panel ng kanilang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang Pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa Pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago bakit ayaw ng trial. Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nakasalalay sa pag-uusap ng Iran at Estados Unidos ang magiging sitwasyon sa gitnang silangan, partikular sa Strait of Hormuz na pangunahing nakaaapekto sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang ekonomiya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu, sinabi nito na sa kabila ng mga pahayag ni US President Donald Trump na nagkakaroon na ng mga dialogo sa pagitan ng US at Iran, wala pa niyang nakikitang konkretong pag-uusap. Umaasa si Bato na sana ngayong buwan ng Hunyo ay magkaroon na ng linaw ang mga pag-uusap nang sa gayon ay magtuloy-tuloy na anya ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi rin ng ekonomista na may mga posibilidad na kapag tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, bababa rin ang inflation rate sa bansa, ganoon na rin ang interest rate na ipinapataw ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakadepende yan sa sitwasyon sa Middle East, particularly kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz. Well, although sinasabi ni Donald Trump na okay na, no, may nagkakaroon ng movement on both sides in terms of coming up with an agreement, no, para magkaroon ng kapayapaan, but still, there's nothing concrete na nakikita natin. Wala pang malinaw eh. Pero, kung titingnan mo sa presyo, no, merong trend na pababa. So, kung magtuloy-tuloy pa ito and sana naman magkaroon na sila ng agreement by this month, for example, magkakaroon kagad yan ng epekto, no, sa presyo ng produktong petrolyo globally, and pagdating na sa Pilipinas, magbababa ang presyo, ang ating rate of inflation ay bababa, sasabayan niya ng interest rate kasi nga. Pahayag ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, 4L Philippines Ilocos Norte Chapter. Matagumpay ang HPV at libreng tuli sa bayan ng Dingras sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Nagyaman iti lokal a gobyerno iti ili ti Dingras iti Lady Local Legislators League of the Philippines Ilocos Norte Chapter iti panangitultuloy dati gagem a makaipa iti umno a serbisyo iti salunat kadagiti umili. Dediket gapotay nadmitir ni Mayor Jomel Sagid Gosi asaan daan alpas ti paragkugit da kadagiti barangay nga asideg iti sentro ti Dingras. Kunana ababain iti tulong ti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter ket addada anang ituloy ti Operation Kugit itay napalabas sa lawas rason anan anay anakugit dagiti daduma barito sakbay iti klase da intuno Hunyo 8, 2026. Kuna negosi asaan laing iti Dingras ngem karaman pay iti iliti Sulsona ken iti iliti Marcos tinaserbian. Naman ang nagbakuna pay iti 4L Philippines Ilocos Norte Chapter kadagiti balasidang kontra iti human papilloma virus tapno addaan dati proteksyon manipot iti HPV related cancers. May palagip nga agtultuloy iti HPV vaccination iti Ilocos Norte tapno makatulong ang magunod ti Department of Health ti 90% vaccination rate a direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. iti entero a pagilyan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Rani mula Ilocos Norte, kawing naman tayo sa La Union. 12.1 milyong pisong pondo para sa Brigada Eskwela ipinamahagi sa 425 pampublikong paaralan sa La Union. Ang kabuang ulat hatid ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Nasurok ka 12.1 milyon na pesos a pondo, tinlatang ti gobyerno provinsyal ti La Union. Iti patagasod 25 eskwelahan publiko iti probinsya, tapno suportaran ti panakaipatungpal ti programa ti Brigada Eskwela itatawan, ken masigurado ti kinasagana dagiti pagadalan para iti masungad a panaglukat ti klase. Indawluan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega, ken dagiti kamang ti Konseho Provinsyal ti panakaiwaras ti pondo, kadagiti school principals ken program coordinators. Kabayatan ti seremonya nangay iti Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center. Iti dago pagatad nakaawat ti La Union Schools Division Office iti nasurok sa 10 milyon na pesos, idinto a may 1 milyon tinailatang iti City of San Fernando Schools Division Office. Nangilatang pa iti gobyerno provinsyal iti 500,000 pesos para iti Alternative Learning System na ALS program. Mabenepisyaran iti naso programa dagiti public elementary, secondary, integrated schools ken 40 ALS districts iti entero a probinsya. Sigon iti gobyerno provinsyal, pasat ti agtultuloy a suportana iti sektor ti edukasyon, titinawan na tulong a panggap na pasayatan nagiti pasilidad ti pagadalan, ken maipaay ti dadumapay kang ronana kasapulan, tapno dadapay a maparangay ti kalidad ti edukasyon ti La Union. Impiksa dagiti manusuro ken administrador ti pagadalan, ti panagyaman da, akon kunada dakkala tulong tinawat da pondo, iti panakatarimaan ken panakaisagana dagiti pagadalan da, sakbay ti panaglukat ti baro atawan ti panag-eskwela. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Mahigit 126,000 social pension beneficiaries sa Eastern Visayas na bigyan ng stipend ng Department of Social Welfare and Development. Ang kabuang ulat hatid ni Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas Borongan. Aada sobra 370,000 pesos nga pondo ang ipadistribute na 77 nga local government units sa Eastern Visayas para sa implementasyon ng social pension program para sa mga indigent senior citizens hasyahan nga quarter ng tuig 2026. Hapag kay naabot sobra 126,000 ng mga benepisyaryo ang nagkarawatan iratig 1,000 pesos stipend kung augmentation support at pagtusto sa inadlaw ngan medikal nga panginahanglan han mga benepisyaryo. Samtang duhang local government units na nagbuhatan payout para sa second quarter yan ang tuig. Tulong nga LGUs na napagkayana padayon nga nagdudumarahin payout. Ngan walo naman nga LGUs na nakatalan magbuhatin payout yan na nga masunod nga bulan. Padayon lagi hapon iton pakipagsumpayan ng DSWD-8 hapira nga mga local government units hapag proseso hin mga dokumento nga ginkikinahanglan agud may patuman ng transfer of fund modality. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 5-day workweek ibinalik na ng lokal na pamahalaan ng Liloan, Southern Leyte. Si Gemma Destriza ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Sugod kagahapong adlaw, opisyal nang gibalik ang 5 ka adlaw nga on-site nga trabaho sa tanang opisina sa munisipyo sa Liloan, Southern Leyte. Ang oras sa trabaho pagatumanon gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 ang takna sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Ang naasoy lakang gihimo subay sa Executive Order No. 24 Series of 2026 nga gipagula ni Mayor Jonah Chong Adan ug tumong niini ang pagpaligon sa operasyon sa lokal nga paggamhanan sa Liloan, Southern Leyte ug pagsiguro sa hapsay nga paghatag sa mga serbisyo publiko. Gimanduan ang tanang opisina sa munisipyo hugot nga pagsunod sa bagong schedule ug giawhag usab ang mga lumulupyo sa pagmatkon o magiya sumala pa sa mga pahibalo alang sa ilang transaksyon sa munisipyo. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Gemma. Mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mas asenso Normin Stars, nasa ikapitong pwesto sa 2026 Palarong Pambansa. Si Kokoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Ang delegasyon sa Northern Mindanao nga mas asenso Normin Stars ang nakakuha og 89 ka mga medalya og anaa sa ikapitong nga pwesto sa baghuay pa mga nahuman nga 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ang Region 10 nakakuha og 27 ka mga gold nga mga medalya, 31 ka mga silver nga mga medalya o 31 usab ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga magdula sa rehiyon nakabot kini pinaagis pagpaningkamot sa mga magdula sa sekundarya nga nakakuha og 16 ka mga gold nga mga medalya, 16 ka silver o 20 ka mga bronze nga mga medalya. Samtang usab wa magpaulahi ang mga atleta sa elementarya, di nakakuha sila og 11 ka mga gold nga mga medalya, 15 ka silver o 11 ka mga bronze nga mga medalya. Ang kalampusan sa mga atleta sa Northern Mindanao dakong tabang aron mas mapalambo pa ang kahanay sa mga magdula sa rehiyon. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Cagayan de Oro City, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Kokoy, mula Cagayan de Oro. Dakuha naman natin ang Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga nakiisa sa International AIDS Candlelight Memorial. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Yaman junto el mga representante del diferente mga sektor iyas hindi makakandela na plaza Pershing na siyudad de Zamboanga en solidaridad con el International AIDS Candlelight Memorial. Yang cabeza al City Health Office con la actividad donde yaman highlight el testimonio estaba na un person living with HIV o AIDS y que ellos magkakandela yas hindi para acorda con el mga individual ya muri por eso na menciono enfermedad. Tapi di si Vice-Alcalde Ben Climaco hace perde el stigma y diskriminasyon con el mga individual siya na HIV o AIDS y hace mafuerza el mga suporta na dali para na mga PL-HIV. Taas sa llamada también del Department of Health Region 9 el kooperasyon ng mga health worker, opisyales y mga advocates para manhunto y dali bastante suporta para na mga PL-HIV ang mediante el subido kaso del HIV na rehiyon. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bolanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Binago ng Department of Tourism o DOT at Department of Trade and Industry o DTI ang tradisyonal na paraan ng promosyon upang makahikayat ng malalaking infrastructure commitments mula sa mga nangungunang negosyante ng Japan. Ayon sa DOT, inilunsad ni Tourism Secretary Dita Angara Matay ang isang inisyatibang nag-uugnay sa pagpapaunlad ng turismo at mas malawak na economic development. Sa isinagawang high-level roundtable kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, umabot sa 209.8 billion pesos ang ipinangakong investments, pipeline opportunities at financial credit mula sa Japanese conglomerates. Ipinaliwanag ng DOT Secretary na ang turismo ngayon ay nakadepende na rin sa aviation, digital infrastructure, enerhiya at iba pang sistemang sumusuporta sa paglago ng ekonomiya. Malugod namang tinanggap ng mga Japanese executive ang ganitong integrated approach na anilay nagpapakita na hindi lamang tanawin kundi pati healthcare, connectivity at urban systems ang mahalaga sa kompetisyon ng turismo. Sa kabuuang halaga, mahigit 109 billion pesos ang nakalaan sa industrial priorities
o industrial priorities ng DTI, habang 100.8 billion pesos naman ang inilaan sa tourism infrastructure projects ng DOT. Kabilang sa mga pangako ang pagpapalakas ng air at digital connectivity, pagpapalawak ng financial systems at pagsuporta sa energy at urban resilience. Binigyang diin din ng DOT na ang malakas na partisipasyon ng mga pangunahing kumpanyang Hapones ay patunay ng tumataas na kumpiyansa ng international investors sa direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, patuloy ang paglago ng export ng Pilipinas noong buwan ng Abril na nagresulta ng pinakamalakas na performance sa unang 4 na buwan sa loob ng mahigit 4 na taon, ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umaabot sa $7.21 billion ang export sales noong Abril, mas mataas ng 6.3% kumpara sa nakaraang taon at ito na ang ikalabing 6 na sunod na buwan ng pag-angat. Mula Enero hanggang Abril pumalo sa $29.93 billion ang kabuang exports, mas mataas kaysa sa $26.93 billion sa kaparehong panahon noong taong 2025. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, ipinapakita ng mga numerong ito ang tuloy-tuloy na sigla ng export sector habang pinalalakas ang pagpagtulungan ng pamahalaan sa industriya at mga global partner. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging handa ng mga exporter sa pabago-bagong kalakaran ng pandaigdigang kalakalan. Nanguna pa rin ang electronic products bilang pangunahing export na kumita ng $3.44 billion o halos kalahati ng kabuang kita. Kabilang din sa malalaking ambag ang mineral products at machinery and transport equipment, habang patuloy na nakikinabang ang coconut-based products sa tumataas na global demand. Samantala, nananatiling pangunahing destinasyon ng exports ang Estados Unidos na sinundan ng China, Japan, Hong Kong at Singapore. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, bumaba ng malaki ang kabuang hiniram ng pamahalaan noong Abril. Yan ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Mula sa halos 390 billion pesos, bumagsak ito ng 130.19 billion pesos o katumbas ng 66.6% na pagbaba. Malaki ang binaba ng domestic financing na siyang pangunahing pinagmumulan ng pondo matapos lumiit ng mahigit 68%. Ito ay iniugnay sa mataas na base noong nakaraang taon nang maglabas ang gobyerno ng 300 billion pesos na fixed-rate treasury notes. Sa kabila nito, tumaas naman ang external borrowings ng halos 48% na pangunahing nagmula sa mga project at program loans. Sa kabuuan, umabot sa 1.134 trillion pesos ang gross borrowings sa unang 4 na buwan ng taon, bahagyang mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, target ng pamahalaan na makahiram ng 2.68 trillion pesos ngayong taon upang mapondohan ang mga programa at proyekto kung saan mas malaking bahagi ay magmumulan pa rin sa mga lokal na pinagkukunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magtatakda ang National Food Authority o NFA ng mas mataas na buying price para sa palay bago pa man magsimula ang anihan sa buong bansa. Aabot sa 22 pesos kada kilo ang alok para sa wet palay at 27 pesos naman para sa tuyong palay bilang gabay sa merkado at para matiyak nakikita ang mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., layon nitong mahikayat ang patuloy na pagtatanim sa gitna ng banta ng El Nino sa pagtaas
o at pagtaas ng gasto sa produksyon. Sinabi rin ng kalihim na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag pa niya, mahalagang mabigyan ng malinaw na pananaw sa kita ang mga magsasaka upang mapanatili ang kanilang interes sa pagsasaka. Samantala, tiniyak ng NFA na magiging mas maagap at agresibo ito sa pagbili ng palay sa susunod na anihan. Patuloy namang naghahandang pamahalaan sa pamagitan ng paglilinis ng mga bodega at pagpapalawak ng kapasidad upang mas maraming ani ang mabili at maimbak. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 2 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 73 centavos, habang 39 centavos naman ng Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 48 pesos at 29 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 12 centavos, habang 7 pesos and 88 centavos naman ang halaga ng Hong Kong dollar. 83 pesos and 8 centavos naman ang British pound, habang 71 pesos and 83 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay tumbas ng 44 pesos and 60 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 45 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Nabinbin ang naturalization bid ni Benny Boatwright matapos hindi dumalo ang Senate Majority Block sa nakatakdang pagpapatuloy ng sesyon nitong Lunes ng gabi. Kabilang ang House Bill No. 6639, ang panukalang magagawad ng Philippine citizenship kay Benny Francois Boatwright III sa 3 hakbang na nakalinya para sa third and final reading sa dapat sanay session No. 69 ng Senado. Dumalo mismo si Boatwright sa sesyon kasama ang kinatawan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ngunit dahil sa pagliban ni Senate President Alan Peter Cayetano at 10 miyembro ng mayorya, hindi naabot ang quorum. 11 senador lamang ang present, kulang sa kinakailangang 13. Nasa alanganin ngayon ang naturalization ni Boatwright dahil mag-a-adjourn ang Senado mula Hunyo 6 hanggang Hulyo 26. Sa isang pahayag, tinawag ng Senate Minority Bloc na isang boycott ang hindi pagdalo ng mayorya kasunod ng pagka-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Noong Mayo 27, umusad na sa second reading ang naturalization bill ni Boatwright, isang mahalagang hakbang para sa Gilas Pilipinas na target siyang ipareha kay Justin Brownlee sa pagtatanggol ng Asian Games crown sa Setyembre. Bukod sa panukala para kay Boatwright, naantala rin ang Senate Bill 6644 para sa naturalization ni Matthew James Ramos at Senate Bill 2092 na nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchid ng Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maagang nagpaalam sa doubles draw ng Birmingham Open sina Alex Ayala at Women's Tennis Association o WTA number 69, Nikola Bartunkova, matapos silang talunin sa isang thriller ng British duo na sina Harriet Dart at Maya Lumsden. Nanalo ang second-seeded wildcard 6-4, 2-6 at 11-9 sa isang mahaba at dikdikang laban. Mabilis na umarangkada sina Ayala at Bartunkova, kumamada ng 4-0 lead pero nakabawi sina Dart at Lumsden at tinapos ang opening set sa 6-4. Sa second set, bumaliktad ang sitwasyon, umagwat ang Filipino-Czech tandem sa 5-2 bago mag-hold to love para itabla ang laban at dalhin sa tiebreak. Sa super tiebreak, palitan ng puntos hanggang 2-all, 3-all at 4-all bago sandaling umabante sina Ayala at Bartunkova 6-4. Pero muling bumangon ang British pair, umabot sa 6-all, nagtabla sa 8-all at tuluyang sinelyuhan ang panalo sa 11-9. Tumagal ng 1 oras at 28 minuto ang laban kung saan nagtala sina Ayala at Bartunkova ng 2 aces, walang double fault at 62 kabuang puntos kabilang ang 4 of 6 break points won. Susunod na haharap si Ayala sa kanyang singles match kontra Priscilla Hon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, matapos makakuha ng wildcard entry sa singles ng Bad Homburg, nakapagtala muli si Ayala o Alex Ayala ng isa pang malaking milestone sa kanyang karera. Makikipag-team up si Ayala sa dating world number 1 na si Venus Williams para sa doubles draw, isang makasaysayang pagkakataon para sa 21 anyos na Filipina tennis star. Unang beses pa lang silang magsasama bilang magkakampi, bagamat minsan na silang nagharap sa doubles. Noong ASB Classic sa Auckland nitong Enero, tinalo nila Ayala at Iva Jovic, sina Williams at Elina Svitolina 7-6 at 6-1. Nakatakdang magsimula ang WTA 500 event sa June 21 habang hinihintay pa ang opisyal na listahan ng mga kalahok. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigo ang Gilas Pilipinas Women na makapitas ng panalo sa unang araw ng FIBA 3-on-3 Women's World Cup matapos matalo sa kanilang unang 2 laro sa Parade Square sa Warsaw, Poland. Bumagsak ang Gilas sa Latvia 11-14 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa Pool C. Maagang kumamada sina Casey De La Rosa at Mika Cacho, nagbigay sa Pilipinas ng 5-2 na abante, pero kumalas ang number 15 seed sa isang 12-1 run para maagaw ang kontrol. Nakabawi pa ang Gilas at naibaba sa 13-10 ang lamang, pero kinapos sa oras. Nagtala si De La Rosa ng 5 puntos at 3 rebounds habang may 3 puntos at 3 boards si Cacho. Sa kanilang ikalawang laro, dinaig ng Germany ang Gilas 22-10 sa isang dominanteng performance. Lumobo ang kalamangan ng number 6 seed hanggang 9 na puntos at hindi na nakahanap ng pagkakataon ng Pilipinas para makabalik. Pinangunahan muli ni na De La Rosa at Cacho ang opensa, pinagsama ang 8 puntos sa kabuuan. Bagsak ngayon ng Gilas Women sa ilalim ng Pool C na may 0-2 record. Magbabalik aksyon sila sa Miyerkules kontra China at Italy sa pagtatakang makabawi at manatiling buhay sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangukas sa ating segmentong sports balita, kapwa nakakuha ng ticket ang men's at women's national volleyball teams ng Pilipinas para sa Nagoya Aichi Asian Games sa Japan ngayong Setyembre. Ayon yan sa anunsyo ng Philippine Olympic Committee o POC. Kinumpirma ni POC President Abraham Bambol Tolentino na nakatanggap sila ng email mula sa Asian Volleyball Confederation noong weekend na nagtatakda ng opisyal na kwalifikasyon ng bansa.
Pasok ang Alas Women bilang number 10 sa FIVB Asian Rankings habang nasa number 15 naman ang Alas Men. Aabot sa 16 na teams ang sasabak sa men's at women's divisions ng Asian Games Volleyball mula Setyembre 27 hanggang Oktubre at 3 sa Aichi Prefecture. Pasok sa men's division, qualifiers ang Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hong Kong at Pilipinas. Para sa women's division qualifiers, kasama ang Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, North Korea at Pilipinas. Kasama ring lalaban ang beach volleyball teams kabilang sina Cici Rondina at Bernadette Pons na nagwagi ng ginto sa 2025 SEA Games. Gayunpaman, nananatiling hindi tiyak ang final lineup at coaching staff matapos suspindihin ng FIVB ang Philippine National Volleyball Federation dahil sa issue ng pamamahala. Sinabi ng POC na susunod ito sa desisyon ng International Federation at inaasahang tatalakay ng suspension sa kanilang General Assembly ngayong buwan. Aabot sa 700 atleta ang ipadadala ng POC sa Asian Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating balitang pampalakasan ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan din natin ang iba pa nating naging katuwang sa pagbabalita ngayong araw kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justino Cias at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sambang. Sumayin niyo po mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.